Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Welcome po mga ka-trigger dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Reynaldo Fernandez. Okay, Reynaldo Fernandez, ang sabi niya ay, "Hello sir, good day po. As lang po kung paano palakasin ang palo ng hammer ng 1911 45 caliber pistol po. Maraming salamat po sagot." Yan ang mga gusto kong tanong. May caliber at may model. Okay? Para maliwanag yung ating pagsagot. Yung iba kasi hindi kompleto. At least kung kayo magtatanong, linawin ninyo yung tanong ninyo para madali ko masagot. Kasi kung hindi ko masyadong maintindihan talaga, ay hindi ko masagot yung inyong mga tanong. At kung nakalimutan ko na yung mga tanong ninyo, hindi ko nasagot, pwede na naman ninyong uling itanong. Dahil nga sa dami na nagtanong, napipili ko lang iba, nakakaligtaan. Sabi niya, okay po, hintayin ko po, sir. Okay. So, bago natin sagutin yan, ay gusto ko lang muna bumati sa lahat, sa ating mga OFW, sa mampanig kayo ng mundo, mag-ingat po tayo at panatiling malusog ang ating mga pangatawan. At mag-ingat tayo sa ating trabaho, iwasang maaksidente. At ngayon din pinasasalamatan ko yung ating 39,500 na mga subscribers. Okay, almost 500 na. At lalo tigito sa mga hindi nag-i-skip ng ads dahil nga po tayo ay charity vlogger. Yung kinikita natin sa pag-YouTube, yun ang importante. Kaya ako gumawa ng YouTube ay para ang kinikita nito ay para do sa anim nating mga estudyante na anak ng mga single parent na ating tinutulungan. Kaya ako yung magpapasalamat sa mga nagpapadala dito sa ating GCash number. Okay, shout out kay Alfredo Isidro or Disipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubil Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors, kay Anthony Banglista ng Pasay, kay Adrian, ayaw magpakilala at tawagin na lang natin Adrian, kay Conrado Ilolailio at kay Junard Diaz. Okay, hindi po tayo tumitingin sa laki ng halaga, kahit yan ay maliit. Kung marami naman tayong nagtutulong-tulong ay malaki po ang mga gawa ng mga pagtutulong natin. At hangad ko talaga na lumaki pa yung ating YouTube channel, kaya maraming salamat do sa mga nagsishare at do sa mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads. Okay. At salamat din na special thanks kay Jubil Platon na palaging nagpapalipad o nagpapakulay, nagpapadala sa ating mga premiere na mga videos. Okay, sana marami pang tumulong para marami pa tayong matulungan at lumaki pa yung ating YouTube channel. Yan talaga ang purpose ng aking pag-YouTube channel. Hindi po ako... Okay po ang kinikita ko dito sa aming kumpanya sa Mayadin Shooting Range. Doon sa mga naghahanap sa atin sa Pilipinas para magpagawa ng baril. Ako po ay 20 years nang wala at nagtatrabaho dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Okay, at hindi po tayo tumitingin sa laki ng halaga. Kahit magkano po, pasasalamatan natin yan. Okay, doon sa katanungan ni Reynaldo Fernandez. Okay, kung matatandaan ninyo, ako ay may videos ng kung paano palakasin ang spring. Makakatulong yun. Okay, pero in-specified niya na yung hammer ang palalakasin. So, ito ay konektado dun sa tinatawag natin na hammer spring o mainspring. Ito po siya. So, unang-una ninyong gawin, wala po tayong 1911 model. So, i-demo ko na lang sa inyo. So, pag humawak kayo ng baril, lagi ninyong chichikin agad yung chamber load. Okay? At walang magazine. Unang-unang magazine. So, yun ay may dito. May mainspring housing dito yon. Okay? Na pwede ninyong tanggalin. Nandoon itong spring na to. Nasa sa loob. So, tatanggalin ninyo yon. Tatanggalin ninyo yung pin dito. Tatanggalin ninyo yung grip para matanggal ninyo yung pin dito. Yun na kailangan naka-hammer down. At pag natanggal ninyo yon, linisin muna ninyo yung housing at yung spring.
Bakit? Kung yan ay sobrang dumi na, ay nabibreak niya yung lakas. Lakas nung, yung lakas ng spring. Okay, hindi ko na i-demo sa inyo yung pagtanggal nun. Basta't yun, mag-ingat kayo sa pagtanggal nun sapagkat merong guide yun dito sa ibabaw, yung tinututukan nito, may guide yun na may pinamaliit. Ingat kayo dahil baka biglang tumalsik yun. Okay, tuturo ko lang sa inyo yung mga tips kung paano nyo palalakasin. Unang-una, linisin ninyo mabuti yung housing. Kasi baka yan ay may mga natuyo ng mga grasa o langis dyan sa katagalan na, ay kung madumi na yan at kinakalawang na, siyempre, mabibreak niya yung lakas ng spring. Yung sikad ng spring ay mababawasan. So, yan ang unang-una ninyong gawin. At ang sunod ninyong gawin ay kung may pambili naman kayo, ay bumili kayo ng 25 pounds. May nabibili nito, 18 to 25 pounds. Okay, yung 18 pounds o 19 pounds, yun ay para sa mga light primer. At yung mga 23 pounds, sure bullion, na yun ang makakaputok niya, 23 pounds, kung makakabili kayo, yun ay kahit sa hard primer, ay siguradong puputok yun. Dahil 23 pounds yun. Yun ang standard ng 1911-45. So yun. Ngayon, kung wala naman kayong pambili at wala kayong mabilhan, siyempre, gagawa kayo ng paraan para palakasin. Okay, kaya nagtanong siya. Pero mga option yun, yung mga sinasabi ko. So, pag nalinis na ninyo yan, ang isang option dyan, pwede kayong maglagay dito ng isang spacer sa ilalim. Pero wag yung masyadong makapal na spacer. Kumbaga patutungtungin ninyo ito sa mga, puputol kayo ng bakal na halimbawa na kasi halimbawa puputol kayo nito na maliit para ilalagay ninyo doon sa ilalim para patungtungin ninyo. Pero pag napasubra naman ang kapal noon ay hindi ninyo maiikak yung kanyang hammer. Kinakailangan yan ay may clearance, may counting kasi may ano pa yan, may clearance pang ganyan yan eh. So kung yaan, pwede ninyong mabawasan yan ng konti para lumakas yung tension ng spring para lumakas. Pwede yun. Wag lang sobra. Kasi nga, hindi na ninyo may kakasayan. Hindi na, pag yan ay sumubra. Okay? So, yun ang ang mga sasabihin ko sa inyo yung mga option. Okay? So, yun ang isang option pa. At pwede rin naman ninyong pahabain ito. Paano ninyo ito mapapahaba? Kukuha kayo ng ganito. Ito, naituro ko na ito sa inyo. At wag ninyong puputulin inyo lamang siyang ipipress na ganon at paikot na ganon para humaba yan. Ayan o, gaganyan-ganyan nilang ninyo. Wag ninyong puputulin, hindi man yan pinuputol, cutter yan eh. Papahabain lang ninyo, ganyan. Ikutin ninyo ng konti-konti. Kung mapapansin ninyo, itong ginamitan ko, lumaki ang kawang niya kaysa dito. Lalaki ang kawang niyan. O mapapansin ninyo, mas malaki na ang kawang nun kaysa dito. So, hahaba yan. Okay, pag yan ay napahaba ninyo, panoorin ninyo yung aking video kung paano patigasin ng spring. Paano patigas ng spring? Magtutunaw kayo ng tingga. Pag tunaw na yung tingga, ibababad ninyo ito ng mga hanggang 10 minutes. Okay. 10 minutes. Ilalagay ninyo sa isang guide na ganyan. May video ako niyan, Panoorin ninyo yun para mas maganda yun. Mga 10 minutes ninyo ibababad yan. Tapos maghahanda kayo ng langis o yung kahit yung mga pinagpalitan ng makina na langis. Saka ninyo ito ilulubog sa langis. Yan. Pag nalubog ninyo yan sa langis, yes, saglit lang. Ay, Sige, okay lang. Ha? Saglit lang. Ano, iwan ko lang to. Okay, iwan mo lang. Okay. Okay. So pagka naibabad na ninyo ito sa tunaw habang natutunaw yung habang
may apoy yung ano may apoy sa ilalim yung yung tingga, yung LED. Mga 10 minutes, saka ninyo ito ilulubog sa use oil. O kahit bagong langis. Langis ng makina. Okay. So yun. Pagkatapos nun, kukuha kayo ng denatured alcohol. Denatured alcohol babasain ninyo ng denatured alcohol yan. At inyong sisindihan para maging makunat, hindi maging malutong. Okay? Yun. Basahin ninyo yung denatured alcohol. Basahin ninyo, tapos ninyo sindihan ng denatured alcohol. Saglit lang. Para yan ay makunat, hindi malutong. So, ganon ang pagpapatigas ng spring. Panoorin ninyo yung sa langis, yung pagtubog sa langis, yun ay pagpapatigas. Yung sa denatured alcohol, hindi ko yata pa natuturo yun. Yun ay para kumunat yung spring, hindi maging malutong, para maalis yung lutong niya, para maging flexible. Okay, so yun. Yun ang isang pagpapalakas ng spring. So yan, at palagi ko na naturo ko ng lahat sa inyo, nasabi ko na, hindi ko na dapat ulitin pa. Yun ang mga option na po pwede niyo gawin para lumakas ang inyong spring. Kaya nga, hindi ko itinuturo yung palaging nakakak. Yung palaging nakakak ang yan ang magiging problema ninyo sa katagalan. Sa katagalan hindi ko naman sinabing pag lagi nakakakin ay sa looban ng 1 buwan o 3 buwan ay mahina ang spring ninyo. Pag yan ay laging nakakak, ang inyong spring ay nangangalay. Lahat po ng bagay, pag nasusobrahan, ay nasisira. Tingnan ninyo yung mga bagong sasakyan. Pag bago pa, ang ganda ng tindig. Pero pag yan ay naluma na, mga 5 years, mga 10 years, yan ay, kumbaga ay hindi na maganda ang tindig. Bumababa na. Dahil nga yung mga suspension yan, yung spring yan ay humihina din. So, ganun din ang lahat ng spring, humihina din yan. Pero, mas maganda yung talagang mga original. Hindi basta-basta. Pero kahit pa yan ay original, kung lagi ba namang nakaganyan yan, lagi nakakaganyan yan, wala na, kumbaga, wala nang pahinga. Kaya nga sinasabi ko na, kung emergency at medyo yung ninyo, lakad ninyo, lagi nakaganyan. Walang problema sa akin yan. Kaya kung pinanood ninyo yung aking quick draw from the bag, ay iba yung turo ko doon dahil yun ay pangmabilisan. Okay, panoorin ninyo at baka magustuhan din ninyo. Hindi ko naman sinasabi na gawin ninyo yun. Okay. Kay Dionisio Salas, kay Danilo Santos, sabi niya, ang labo daw ng paliwanag ko, huwag ka na manood, baka lumabo pati yung utak mo. Okay, Danilo Santos, huwag ka na manood sa mga videos ko. Tinatanong niya ako, gusto niya makipagmagalingan sa akin. Hindi ko pinapatulan po yung tatanungin mo ako para masabi mo na mas magaling ka sa akin. Ay, mas magaling ka na, talo mo na ako. Hindi po ako gumawa ng videos para sabihin na mas magaling ako sa inyo. Kaya nga sinasabi ko sa aking mga videos, kung may alam pa kayo na pwedeng idagdag sa ating mga video, i-comment ninyo. At yan ay pahalagahan natin at isi-share natin yan sa ating mga viewers. Hindi po ako nakikipagmagalingan, Danilo Santos. At kung nalalabuan ka, ikaw lang yung nagsabi sa akin na sa dami-dami ng libo-libo yung nanonood sa akin, ikaw lang yung nagsabi na ang labo ng paliwanag ko. Okay, kung nalalabuan ka, hindi ko na problema yon. Okay, dahil yung iba naman ay okay. So, alam ko na gusto mo lamang napalabasin na mas magaling ka sa akin, walang problema kung mas magaling ka sa akin. Okay na sa akin yun. Kung mas magaling ka. Ayan, at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Please comment down below kung may mga nalalaman pa kayo na na pamamaraan para mapalakas ang spring. At kung may katanungan pa kayo, magtanong kayo.
at kung anong portion niyang hindi natin naunawaan. Okay, maraming salamat sa inyo. God bless us all. Thank you very much.